1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Oras sa to na sa ato sa Marjaw na kabubuton ng Smart Dishwashing Paste. Tatak alas 8:46. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chu. Sa straight to the point. Marjaw na buntag ang dini sa second portion sa ato programang Straight to the Point. Para kuman na adlaw, unang adlaw sa Mayo 2026. Mayo 1. Labor Day, isa ka regular holiday, labi na sa ato atanan ng mga mamumuo. So long weekend. Kay wayay trabaho nato mga kawani sa gobyerno, lakip na sa pribadong sektor. Kuman na adlaw, medyo no kalmaan na mga pag-uyan-uyan pero apektado gihapon kita na in easterlies o lauman ana jaoy ang mga pag-uyan labi na sa kapunon o kagabhion. So ini amoy ato ang mga padumdum sa tanan nato ng mga suging tigpaminaw labi na sa mga mo lawig andon sa kadagatan amping kamo. Kaya unpredictable gihapon ini nato dagat labi na kay sahay jaoy kusog na mga pag inintag tawag na mga paghangin o dagko isaban mga bayo didon sa tunganan alawod. So jaoy gihapon ang mga biyahe sa tanan ng mga sakyan nga pandagat o pagsingod na didon sa mga island barangay sa may Bukas Grande Island sa Siargao, sa Dinagata Province. Pero kinahanglan tanan na mag-aamping labi na nato mga mangingisda kay dili kalikayan na jaoy mga suyog, kusog na mga suyog o kusog na mga hangin na makaapekto sa ato kadagatan. Kasarangan nino nato ang mga bayod pero dili ka kumpiyansahan. So take precautionary measures kay nahibayo kita na kagahapon ay ato na unlod na isa ka matud pa sakyan nga pandagat na naapektuhan sa ini na kakusog na ini na bayod agikan ini sa puerto na Claver o pasingod dito sa pag-abot dito sa may barangay sa may dapa sa Siargao na unlod ini kaya puno ini na dayan na mga buhangin ako dilak masadyo mga aggregates. So ato taga padumduman ang tanan na labi na ang mga dagko ng mga sakyan ng pandagat isa labi na kung mag doble o grabe ka punuan iso mga kargamento so dili magkumpiyansa hinoon na luwas man ang tanan na sakay ani ini labi na mga crew sa ini na amo na sa kinang pandagat. So pahimangno lamang nato sa tanan na mag-amping labi na kay dili kadto kalikayan ato dagat dinhi labi na dinhi kay sa probinsya sa Surigao del Norte nagpalibot ini na mga kadagatan nato og taga-Butchag pa na didon sa tunga na alawod lagi di kalikayan na jaoy mga dagko na suyog o mga inintag tawag na bayod. So isa ka cargo vessel na LCT Pacifica 3 na lunod ini didon dapita sa may dapa sa lungsod ng dapa sa Siargao Island kahapon na adlaw nakapsized ini o didon sa kadagatan ng Barangay Corregidor sa dapa Surigao del Norte o nakilayan amo na cargo vessel na isa ka LCT Pacifica 3 o kuman ato pakisayran an ato kadumayahan sa Philippine Coast Guard didon sa may lungsod nan sa Siargao sa si
Ensign Jobert Oslob na station commander na Philippine Coast Guard sa lungsod o sa Siargao. Ini sa ato linya Ensign Jobert Oslob. Good morning, sir. Hello sir, good morning. Og pakisayran lamang namo Sir Oslob an hitabo kagahapon na pagka-capsized pagka-unload na ini na isa ka cargo vessel ba ini sir, pwede ba namo masayran? Kabahin sa nahitabo na regarding sa sir, LCT Pacifica 3. So kagahapon adlaw nakadawat mig tawag gikan sa kapitan sa Corregidor na nagpahibalo sa amo na adunay na pangitabo sa ilang area. So apan na dawat na mo ang tawag ni kapitan, nagkandak dayon mi og kanang search and rescue operation. So giatuan na namo sa Coast Guard apan samtang padto pa ang among mga team na nitawag na outro si kapitan na ang maong mga crew sa bangka is na na-rescue na ng mga fisherman o napod sila kanang craft na gikan sa bangka na ilang gisakyan sa uban na makapadayon sila dito sa higad ato sa lupa. So tapos mo na sige sir, go ahead sir. Balay mo to nasayran sa maong team dito sir na okay naman tanan ang crew, tanan sakay, wala may casualty. Pag-abot lang dito is ang maong sitwasyon is maong LTT is kanang dili na siya nakalubog na siya sa dagat, balik na siya. Sir. Okay. So duol na gadod ini sa barangay Corregidor. Mudunggo haman unta dapat ini sa mudunggo og diin gikan na sir. Sa maong masayran namo sir, bali sa among investigasyon is ang maong Pacifica or LCT is gikan sa Port of Claver. Ni kuan sila dito, nagkarga sila og maong mga balas. Tapos idala nila sa refinery sa Port of Dapa sir. Okay. So umanini siya regular na sige nagbiyahean na nagkarga na mga balas o buhangin. Oo sir, regular na siya. Unoy rason ka ano man duol na gadod asa amo na pag dunggo unta nila. Bali sir ang maong kalayoon niya. Uno orasa sir na unload? Mga alas 10 Sa Kabuntagong sir. Sa Dura ba ini sa buntag nagbiyahe? Bali ang bandang mga alas 10. Tapos pagkaugma ilang biyahe mo na sila. Okay. Sir Oslob, dako ba ini na klase na sakyanan? Dako. Siya og 1,000 ka. Og pila ka buok an sakay na crew na ini LCT Pacifica sir? Bali sir. Okay. Yes sir. Medyo putol-putol na linya ni Ensign Jobert Oslob, Station Commander ng Philippine Coast Guard o ato sugli na pakisayran ang mga detalye ni. Yes sir, okay na ba sir ang linya ni Ensign Jobert?
Mabati ni mo ako, sir. Oh, Yes, sir. mabati man kayo. Okay. Sir Jobert, ako namang kumpirmahon. So, pila ka dyan sakay sa na mga pulunan ini? Bali, pro ang maong LCT. Okay. So, umanin sila, sir. Puro mga taga Siargao. Mga trabaho. Bali kani tan at grade sila ma'am. Okay. So, ano may sa investigasyon ni Sir Jobert? Ano yung rason na naunlad man ini? But Sa inin lokasyon ni Sir ang ini na medyo putol-putol ang linya ni Sir Jobert ato balikan ani ija pag ani ija linya tungod na kay matod palagi kumpirmado ni ija na unlod ano muna LCT Pacifica. So kargado pa ini na palas ini buhangin pa ang gikan ini na lukan ang biyahe gikan dali sa Port of Claver pasiliti to sa koridor dito sa lungsod ng Dapa. Pero pag-abot dito para unta sa Port of Dapa ila pa ka metros ini na unlod. Okay. Okay, sir. Usbo na ko, sir, ang rason sa inyong investigasyon, sir, sa inin na tawag na pagkaunlod anan amo na Pacifica 3 LCT. Ayong buntag ma'am, bali sa base lang sa among na initial investigation pero initial pang ulang na nakasinati sila kusog nga pag-ulan so mo siguro hinungdan nga nibugat ang ilang karga. Pero Atol na po sa mga Inoy o sa balod. so medyo bayod-bayod sa kadon kahapon na adlaw, sir, alamin na kay mauyan man. Oo. O kargado sila, sir. Oo. So ang naka-rescue pagkauna ni ini, sir, ang mga mangista ay o duol-duol sa area. Maong magdahil na atol dito na area na mo'y una naka-rescue. So, ano may mga pahimang kumanan na Philippine Coast Guard, sir? Labi na sa ini nato mga cargo ship o ini na mga cargo vessels? Masulti lang po na ako sa ila is tama tayo mga regulation po na ginapatuman so ato lang sundon mag-update lang po sila sa kanunay lang sila mag-update sa weather na to ikan sa pag-asa para mapala na to kung asa nga itong ruta o kung asa nga itong masayran nga panahon na ruta so maurang po siguro to akong masulti sa karon. Okay, sir. Insign Jobert Oslob. Salamat ka radyo, sir, sa imo konfirmasyon, sir, sa ini nahitabo kahapon na adlaw. Sige. Good morning, sir. Good. Amping. Ijo na bati Exclusive. ang station commander ng Philippine Coast Guard doon sa Siargao, Surigao del Norte, si Ensign Jobert Oslob. Adiin taga-kumpirmar niya na luwas ang tanan ng mga sakay ni ini na crew na LCT Pacifica 3 diin na unlod sa pag-abot sa may bahina ng Barangay Corridor sa kadagatan Barangay Corridor Dapa, Siargao Island. So gikan ini sa Port of Dapa kahapon na lungsod na Claver. Okay, ato balikan ang linya ni Rajuman Gerson. Yes, go ahead, Rajuman Gerson.
Yes, Radyo Man Ginog, ikitakda nga dayhon na kini sa baybayong bahin sa Barangay Corregidor sa lungsod ng Dapa, kining nalunod nga LCT Pacifica 3, sakay nini nga mokabat sa 32 ka mga tripulante, human kini nga malunod kagahapong adlaw sa nasinating dagkong bayod sa kadagatan, diin na sumala pa ni Ensign Jobert Uslob, ang station commander ng Coast Guard Siargao Island, nga nakasinati kini og makusog nga uyan ang maong pagbiyahe nining LCT Pacifica 3, hinungdan nga mas mibugat pa ang ilang kargang mga aggregates o kining mga sand and gravel nga gikan sa lungsod ng Claver, pasingod unta dito sa biyahe nila dito sa may area ng Dapa, Surigao del Norte, apan sa nasinati nga trahedya kining ilahang gihimong pag-imbestiga. Radyo Mangge, ang matod pa ilaha usab nga gipanghingusgan o gipaniguro nga walay mga mamahimong oil spill, diin nagbutang usab kini og boom para usab nga masayran nga masiguro gajud nga walay oil nga mutaga sa dagat nga bahin. Radyo Mangge, para usab nga protektado ang ato ang kinaiyahan. Nasayran sa ato ang team usab gikan didto sa maong area nga tuwa pa kuman didto sa may area nan kun asa nalunod kini nga maong barko nga LCT Pacifica 3. Grabe kalisod ang ilang sitwasyon, Radyo Mangge, gumikan sa kakusog usab sa bayod, hinungdan nga dili pa sila makahimo og mga kining gitawag og pagsiguro sa kadagatan, gumikan kay ilang giusa-usa, Radyo Mangge, ang mga ningtagas nga oil sa dagat o kini ang ilang ipaniguro nga magbutang gyud sila og mga boom para dili mo kanat ang gitawag na tong oil sa dagat, Radyo Mangge. Apan sumala pa sa team nan Coast Guard Siargao Island, ingon man ang ato ang mga kawani usab nan Fast Patrol Boat 151 nga nalukad pa diri sa Surigao nga miresponde usab dito sa area kun asa nahitabo ang maong pagkalunod. Sumala pa nila nga mas malisod ang ilahang sitwasyon, gumikan sa kakusog usab sa current sa tubig ug bayod, Radyo Mangge, hinungdan nga ilahang paningkamutan nga kuman na mga orasa ilahag yung malatag kining boom para malikay ang pagtagas ning oil gikan sa nalunod nga barkong LCT Pacifica 3. So klaro na ako uno orasa kay di na to maklaro, putol-putol ang linya ni Ensign Jobert kaganina, Radyo. Kahapon sa may alas 7 antak na sa buntag kapingkong kulang, adunay tawag nga ilang nadawat nga lagi kining barko nga gikan pa kini sa Claver, Radyo Mangge, nagkarga og mga buhangin o uban pa nga mga aggregates nga ibiyahe pasingod na dito sa Siargao. Og kini ang tawag ilang nadawat alas 7 kapingkong kulang, og dito ming response gilayon ang team ng Siargao Dapa, Siargao Coast Guard Dapa o Coast Guard Siargao Island sa tabang usab sa ato ang mga kawani ng Fast Patrol Boat 151 nga unta adunay mga aktibidad nga ilang himuon gagahapon adlaw pero gikansela nila, gumikan sa tawag usab emerhensiya dito sa Siargao. Hinungdan, Radyo Mangge, nga paspas kini nga naluwas sa mga mananagat. Pag abot nila dito sa area, sumala pa nga natabangan na sa mga nakalabay nga mga mananagat nga ini nga mukabat sa 32 ka mga crew member na LCT Pacifica 3 og gikustodiyan ako man, Radyo Mangge, sa Coast Guard Siargao Island para sa pagkuha og dugang mga detalye kung unog yung mga nahinungdan nga nalunod ang ilang bangka. Kung may kanda, Radyo Mangge, kung atong tan-awon sa video nga gisend gikan sa tinubdan usab nato sa source na RMN DXRS nga totally gyud nga naunlod gyud akibali baliga si baliga jud. Natunga pa ang barko, Radyo Mangge, gumikan sa kabugat o kakusog-usab sa payon. Hinungdan, Radyo Mangge, nga mas malisuron ang ilahang sitwasyon kuman na sumala pa sa ato ang source dito sa Coast Guard Siargao Island nga kuman nga mga oras possible ang ilahang balik sa baybayon bahin sa may Barangay Corregidor, gumikan kay ilahang gi-adjust ang oras, gumikan kay taguyatan usab nila nga malinaw ang sitwasyon sa bayon, Radyo Mangge, ay sila bubalik sa himuong search and retrieval operation uban ang kompanya nining Pacifica LCT Pacifica 3 nga nangunay gajud, Radyo Mangge, nga mahawas kining uban pang makagamitan sa sulod sa maong barkong nalunod o gagani, Radyo Mangge, sa latest update usab nga nahipos ng RMN and DXRS gikan usab sa ato ang outsource. Sumala pa nga ilang gi plaster kuman ang pagbutang ng spill boom sa dagat og mo na ilahang gikan sila, Radyo Mangge, gumikan kay
lisod ang ilang sitwasyon umikan sa dagko nga bayon, hapak nga bayon ug current usab dito sa mong area. Oh, labi na kay Pasipiko ini. Kung asa nalunod kini nga maong barko, base ra usab sa atong mga nadawat nga impormasyon gikan sa atong mga kawani ng Coast Guard Siargao Island nga tuwa kuman sa area Radyo Mangin. Pero oil spill ilag sa taga posible. Kag paniguro kadto nila ang Radyo Mangin. Inoon sumala pa nila nga dili man kay inong karadyaw ang damages gumikan kay sa kagamay usab sa mga taga sa city manageable raman usab, pero ilahang gyapon ipaniguro to perform ang ilahang operation nga magbutang jud og safety sa atong kadagatan nga dili gyud mo kanat ang posibleng pagkanat ining mga oil nga gikan sa nalunod nga barko. So, umaini gujuron o naggujud Yes, Radyo Mangin, atong usa sa pangutanan nato sa outsource nato nga unsa may pamaagyan nini gujuron gyud ni siya gikan sa lugar nga nalunuran hangtod na dito sa baybayong bahin sa maong nga barangay Corregidor og posible Radyo Mangin nga moabot pa kini sa 3 to 4 days ang ilang operation. Batod pa sa ato ang source nga mukabat yun siya kay nalunod naman na maong ship maong nga barko ang shipping companies nihimo lakang uban sa mga kawani ng Coast Guard para sa retrieval og pinakadugay ni gid ani sir moabot sa 4 ang himuon nilang pag lift sa maong barko gikan sa nalunod nga dagat og pasingot sa baybayong bahin sa maong barangay Corregidor. So marajaw kay luwas hinuan tanan na mga crew. All safe. Daghan and, man arang magkadaghanan sa kaisab. Kani kay kuan paguni sa Radyo Mangin cargo ship paguni siya sa mga aggregates dili ingon nga cargo ship sa katong mga cargo diesel cargo ni siya mga aggregates ang ilang karga. Dalon nito sa may area. So mga trabahante mga tripulante kung ano yung mga trabaho nila dito sa Luzon makapat og 32 ka mga tripulante ang analakuman sa ilahang kustodiya nga kasamtangang gipangkuhaan pa og mga impormasyon para gyud nga masulbad o mahatagan o katinawan kung uno'y hinungdan sa pagalunod din nga maong LCT Pacifica 3. Kini yung radyo man sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galo de la Fuentes, Tatak, RMN. Straight to the point. Bueno, dato na report ato di sa bangsa ato sa Marijaw ng kabubuton ng Charm Fabric Conditioner. Ini nato programa tuod ang pag tagsuportahan ni isab ng Greenstone na Mining Resources na daon na manupadan ila operasyon sa may barangay Kawilan na tubod na Surigao del Norte. Salamat sab sa Megasoft Hygienical Products Incorporated ang tighimo anan sister sanitary napkin ang #1 na feminine pad kuman dinhi sa Pilipinas para sa ato mga kababadjinhan para sa ijo heavy flow gamit ng sister sanitary napkin o para sa everyday comfort gamit na ng sister sa panty liners. Mapalit sa tanan ng mga drugstores, grocery stores dinhi sa ato syudad, didon sa mga kalungsuran o bisan didon sa ijo mga sari-sari store na mga suki. O pasalamatan sa nato ang seed liniment oil na padadon isa ba na mapalita didon sa mga dako ng mga tindahan grocery stores sa dinhi sa ato syudad. Dugang nga pasalamat isab sa Edwina sa flower shop andon sa may NBC Arcade Dayan Amat Inin syudad. Pasalamatan sa nato ang D3 Bio Food Supplement na padadon na mapalita sa tanan ng mga grocery stores sa o lakip na sa mga drugstore sa dinhi sa ato syudad. Sa ato pagapadadon sa ato mga impormasyon nasa mga balita ato isab na sayran na kuman na adlaw Labor Day ato na sayran na ang kagamanan sa probinsya nagasugod na sa pag-apod-apod anan inin mga fuel subsidy sa transport sector dinhi sa Surigao del Norte. Kung nato kay numduman na kahapon ng adlaw naghatag na mga ayuda isa sa ikaduhang hugna o second batch na ini nato mga tricycle drivers na nagdawat ng ila fuel subsidy sa pagkapanguyo ng Department of Social Welfare and Development kun DSWD iban isab sa City Social Welfare Office. Tagbutyag pa na mo kabatas sa libo kapin ka mga tricycle drivers operators nakadawat ng tag 5,000 pesos o 5,000 pesos na fuel subsidy gikan sa ato kagamhanan para tabang sa inin nagsige na pagtaas nan
petroleum products o takda isab ana aniban na mga sektor labi na sa transport sector nato mga mag-uma mahatagan isab sa taga-himo akuman na mga paningkamot isab sa kagamhanan sa probinsya mahatagan na dugang na ayuda isab na iban pa na sektor o kuman na adlaw na ato kagamhanan na pinaagi na sa kagamhanan sa probinsya pundo na 30 milyon ka pesos isab para sa ini nakatujuan na paghatag ng fuel subsidy sa transport sector labi na sa ato mga drivers sa dinhi sa Surigao City o lakip na sa ato mga public utility vehicle drivers operators dinhi sa Surigao del Norte una nang namahayag si Provincial Governor Robert Alida na barbers na mahatagan gud na tanan na mga sektor labi na ato ang drivers na diin magtuman lamang sa mga rekisitos para dinhi malakip sa master list na paghatagan kuman na adlaw nagsugod na ilang mga paghatag inin amo na fuel subsidy na taga 5,000 pesos kuman diyon sa provincial capital grounds para dinhi mahatod amo na mga tinguha kuman na ato kagamanan na matabangan sa sige pagtaas na din na presyo sa petrolyo na nakapinto isap sa sektor sa transportasyon. Una isap na mahayag nato mga tricycle drivers lakip na nato mga PUJ drivers na ila na gud taga-huyat na amo na ayuda o taga-lauma na ila ini madawat o tanan isap na punta makadawat ni ini taga-pamahayag isap na ato kagamhanan na ila taga-tinguha isap na iban ng mga sektor isap lakip na nato mga mag-uuma sa sektor sa agrikultura na naapektuhan labi na nato mga mangingisda nato mga mag-uuma mahatagan isab anan inin amo na ayuda himo na pamahayag isab na dito na milabay pa na simana ni Provincial Governor Robert Linda na barbers na ila himuan na mga pagpaningkamot isab na maayudahan na amo na mga sektor tungod sa inin na ila mga pagreklamo na gamay na lamang ang ila kita bisan pa man atuod ako na jaunay na unang mga pagpataas sa pamasahe sa pagsakay-sakay ng mga tricycle o hinuon taga-pasabot na ato kagamhanan na mihimo sab sila ng mga rekisitos o requirements sir mahatagan amo na mga fuel subsidy ngadto na sa mga himtungdan na benepisyaryo. So kuman na adlaw didon sa may provincial capital grounds jaon sab sa Provincial Convention Center jaon sab ang takda na pagapud-apud anan inin amo na fuel subsidy na naunang punduhanan na 30 milyon pesos na nato ang kagamhanan sa probinsya para dinhi iayuda ihatag ang fuel subsidy taga banabana 5,000 pesos gihapon ang madawat labi na sa ato ang mga drivers operators sa mga pampublikong sakyanan kahapon na adlaw malampuson ang mga pagdawat isab na mukabat ang sa second batch ng mga tricycle drivers dinhi sa ato syudad na tag sa 1,000 ka pesos isab para dinhi maayudahan isab sila sa inin sige pagtaas na presyo sa petrolyo gikatakda isab na bisan pa man sa sunod-sunod na rollback ato yun nakabeses na rollback naghulga na isab na ato Department of Energy na sa sunod semana dahil posibilidad na mutaas na sab na presyo sa petroleum products bunga ini o resulta sa ining paghinay isab sa value ng ato o kantidad na peso batok na sa dolyar sa ang padadyo na hulga kuman dito sa tunga-tungang sidlakan labi na ang kasamok o giyera na nasinati dito sa Middle East. So sunod na semana posible na kung natuyo na ka semana mo ina nato taglaong lagi na kung dali ra ang mga rollback sa tagaduha ka beses sa mga rollback o dadyon bawion ra sab ini sa inin increase kuman na sunod na semana. So i-anunsyo kuman na Martes kon pila gajud na final na adjustment o price adjustment sa mahimong increase sa sunod na Martes na kada Martes ang implementasyon nan inin pag-utro sa presyo sa petrolyo. Alas 9:15 na oras ato na sa ato sa Marijaw na kabubuton na Shield Bath Soap. Sa ato pagpadadyo na sa ato ang mga impormasyon nasa nan ang mga balita
ato na sayran na nagahimo isab ako man service caravan na 2026 o job fair ang Department of Education dungan sa kasaulugan ko man sa Labor Day o adlaw sa mga mamumuo. Ang kadagko ang mga personahe ko man sa DepEd Surigao del Norte ang jaong ko man sa 2026 service caravan o job fair na taga Paygadon andon sa may City Cultural Center. Ini para pagtanaw sa mahatag isab na suporta sa mga posible na mga mohimo na pag-apply na ilang mga trabaho o paghatag na dugang paglaom isa ba sa mga nangita na trabaho. Public Employment Skills and Development Office ko na PESO o mihimo ako man sa pagpaludyo sa namoy nanguyo sa 2026 Service Caravan Job Fair didon sa may City Cultural Center. O gikatakda na ubay-ubay isab ng mga kumpanya ni Intra sa ini na service caravan na nagatanyag na ini na mga pagpang-apply na trabaho, nagatanyag na ini mga bakante na mga trabaho sa nagkalain-lain na mga sektor o lakip na ang iban pa ng mga kumpanya nagatanyag isaba na ilang mga job hiring o taga-butsyag pa na amo na service caravan daon saba diha ang mga gusto mo kuha na ini na amo na mga porma gikan asa inin na mga hingtungdang ahensya. Labi na kay kung manarbaho ka kuman kinahanglan na adya imo sakto na mga dokumento o mga requisitos na tumanon isab adi sir ka maka-apply ng trabaho. So avail ka mo kuman didon sa may City Cultural Center kay naato mga buhatan isab na mga hingtungdan adyaon naghimo anan ila panerbisyo sa ijo. Dungan sa ini na paghatag nato anan mga pagsaludo sa tanan sa matud pa kaaktibo ang mga paningkamot isab na nato kada mga kawani sa gobyerno sa sektor isab andilon sa mga mamumuo nagtinguha kuman na paghatag ng pagayukbo o pagsaludo sa serbisyo isab ng tanan nato ng mga mamumuo sa bisan na hain na natad o ila trabahoan sa tibok kalibutan o nahimong inspirasyon kuman sa kada proyekto isab sa ini na ato katilimban na ato mga mamumuo taga paningkamutan na mahatag isab an dugang na mga benepisyo na taga tinguha kumanan tanan na mga trabahante. O gadunganan ini ang Department of Labor and Employment dungan sa in kasaulugan sa Labor Day nagpadumdum isab sa tanan ng mga employers na magasunod sa sakto na ini na guidelines sa paghatag na benepisyo sa tanan ng mga trabahante alabi na sa pagbayad nan ini nasulan kuman na adlaw regular holiday Mayo 1, 2026 na Labor Day o agiga pag-obserbar sa Labor Day sa tibok Pilipinas na isa ka regular holiday ang Department of Labor and Employment nagpadumdum na isa sa tanan ng mga employers na mo comply gazud mo sunod sa holiday pay rules o ining pagbayad na natukma sa tanan ng mga trabahante na mo trabaho gihapon bisan pa kun holiday sa mga empleyado isab taga siguro kuman na bisan ko na holiday o may trabaho sila kinahanglan compensated tula sa holiday o entitled na mudawat ng 100% sa ila daily wage o sa ila inadlaw-adlaw na sulan bisan kun dili sab sila mo report sa trabaho ko man na adlaw o lakip na mga matud pa present sila o kaha kinahanglan sab approved leave nila with pay sa work day o lakip na niini na jaton mo report sa trabaho ko man na adlaw na holiday isa ka holiday entitled sa 200% sa ila regular daily wage. So ini amoy tagapagawas na Labor Advisory numero 12 series sa tuig 2025 na Labor Day May 1 o kinahanglan sab na ang basic wage times 100%
kung ang empleyado dili mo trabaho, ang employer mo hatag gihapon sa ija na 100% na ija sulan sa ini na adlaw bisan kun niya sila mo trabaho, provided ana mo na empleyado mo report isab sa trabaho o jaon on leave ba kaha matud pa with pay paghihapon na siya. So ina may mga padumdum ag lakip na niini sa mga jaon mi trabaho kuman na adlaw ang employer isab ang kinahanglan mo bayad sa trabahante na 200% o 200% sa ijasulan sa kuman na adlaw sa primero na 8 oras. Labi na sa mga mo exist isab sa 8 oras ang employer isab magbayad sa empleyado ng dugang na 30% sa ija kada oras na rate sa ini na adlaw sa Labor Day. O sa regular holiday isab na nabutang sa rest day na empleyado ang employer isab magbayad sa amo na empleyado tungod kay no trabaho gyapon siya sa ija rest day ng dugang o additional 30% sa ija basic wage na 200%. O sa hourly rate ng mga basic wage sa mga sobra sa 8 oras atula sa regular holiday na butang sa rest day na empleyado, ang employer mo bayad ng dugang additional dugang na 30% sa inuras na rate ng trabahante. So manghinaot kita na ang tanan labi na sa pribado nga sektor makatuman sa pag-comply sa sakto na suhulan sa ilang mga trabahante labi na sa mga nanarbaho kuman na adlaw bisan pamangkon adlaw sa mamumuo o Labor Day. Alas 9:21 na o padatong ka muna namati ang dinis sa RMN na DXRS sa Surigao 918 sa inyong mga radyo dial ini na ato programa naka hook up isab di doon sa 94.1 IFM Surigao. Sa pay answer matik ang 94.1 IFM Surigao. Sa ato pagpadadon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita ato ang Siren isab na nagpadadon kuman nabuhatan sa Comelec nagpadadon na sa ila voters registration bisan pa man tuod kung natanggong ini na daton milabay na simana tungod sa mga ERB hearing paklaro ko man na preparado paghihapon o nagpadadon ang preparasyon na nabuhatan sa Commission on Elections bisan dyan mga sugyot na ipostpone na sab na eleksyon na sa Nobyembre 2026. Hinoon hangtod na dili mahimuan na nabalaod nun sa dili mautruan na balaod magpadadon na mga pagpaningkamot asa na magpadadon na voters registration hangtod ini sa Mayo 18 o kuman na lamang Mayo 18 adlaw nga Lunes ang deadline sa pagpaygadon sa inin voters registration gikan sa pagsugod nan ini nandiyaton milabay na tuig taga-butyag pa na nabuhatan na Comelec na nagtaas ang mga nagparehistro labi na sa ato ang mga kabataan na nagpagidaro ng 15 anyos pero taga-tuhuan nila sa taglauman na sa nagsing abot na pagtapos og deadline sa ini na voters registration kuman na buyan sa Mayo na jaopay mo apas para sa pag-rehistro labi na sa jaton mag-transfer o sa iba na mga barangay isab na mga aktibo na daan na mga butante. Gibutyag ako manan ato Comelec Supervisor sa Surigao del Norte Attorney Alvina Prandi Canta na jauna ang ilang mga pagpangandam sa 80% o lakip na nan ini na magtaas pa o posible na mo arang pagazod ang magparehistro sa umabutay na mga adlaw labi na kay magtapos na ang voters registration kuman na buyan sa Mayo. Straight to the point. Alas 9:24 na oras ato na sa ato sa Marijaw ng kabubuton na Shield Bath Soap. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa na mga balita ato isab na Siren na mihimo isab ako man na nadugang na mga paghatag na katinawan isab na ato kagamhanan na jaoy mga paghimo anan ini mga pagpadayag isab anan na ato kagamhanan sa mga taghimo na mga
paklaro kabahin na ini asa nahitabo isab na mga sunod-sunod na mga disgrasya dinhi sa ato kadayanan. Taga Butchag Pakuman anan Land Transportation Office ana paddajon na ila ang mga pagpaningkamot isab sa pagpalapad sa ini na awareness program sa kampanya sa ini na road safety o pag-implementar sa law o pag-implementar sa ini na balaod trapiko tungod sa kadaghan isab na mga nadisgrasya nato na mga motorista. Taga angkon ko man ng Land Transportation Office na padadon nila mga law enforcement operations o pagpaygadon ng mga random checkpoint bisan no uno na orasa bisan pa ko na gabi ina ang tagahimo nila ang mga pagpaningkamot para mahibawan o ma-aware na tanan sa ka-stricto nila kuman sa implementasyon bisan pa man kun na daon sa krisis nan sita sila na mga motorista tungod kay nasayra nila na daghan ang mga motorista kuman na waya pa gihapon mga lisensya o labi na sa mga kabataan na waya mag-angkon na ini na mga driver's license o sagad isab na wayay rehistro ang mga sakyanan o expired na ang mga driver's license o expired na isab ang mga rehistro ng mga sakyanan. Subli nagpadumdum kuman ang LTO Surigao District Office ngadto na sa tanan na kinahanglan magbaton na sakto na mga sunod sa balaod trapiko para didon dili magka-problema na sila mamultahan o ma-impound pa nila mga sakyanan. Taga Butchag isab ng LTO District Office Surigao na kasagaran sa ilang mga tagahimo kuman ang law enforcement operation daghan ang mga motorista labi na sa mga motor single drivers na diin expired na ang mga lisensya o may mga diferensya way mga sakto na mga sugaan nila mga sakyanan lakip na ini na waya ma-rehistro o waya ma-renew ang mga rehistro ng ila mga sakyanan. So magpadadyon sumaya pa na dili kompromiso ng Land Transportation Office na bisan ko na krisis kuman magpadadyon ang ila law enforcement operation para masiguro ang road safety sa tanan na mga motorista. Alas 9:27 na sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa nan mga balita ato na sayran isab na mihimo isab akuman nan pag utro sa pagpadayag isab na ato ang kagamhanan na himuan isab nila kuman na pag-monitor na tanan na mga presyo sa mga nag-unang palaliton. Nagpagawas kuman ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng month ahead inflation forecast para sa April 2026 kundi intagatuan na mo abot ang inflation tali na sa 5.6% hangtod na 6.4%. Sumaya pa ng BSP na milig-on kuman ang hulga ng pagtaas na isab na presyo tungod sa padadyon na pagmahal ng domestic petroleum products o ang pagtaas kuman ng ini na presyo sa mga nagunang palaliton labi na sa mga pagkaon apareyo ng bugas, isda, karne mas taas na singil sa kuryente sa nanan paghinay anan value na piso batok na sa dolyar o hinuon tagatuan na makatabang ang pagkunhod na presyo na mga gulayon o prutas pero maubsan ang inflation nagpabili na ligon paghihapon ang mga upside risk na dapat bantayan isab kumanan ato ang kagamhanan sa mga hitunglang ahensya. Siguro isab kuman ang Bangko Sentral ng Pilipinas na magpabilin ini na mag-monitor asanan mo inspeksyon o mo gabay sa umabutay ng mga datos particular na sa inflation o growth prospects na ekonomiya. Dugang pa ng BSP na padado nila na tag-monitor kuman na mga panghitabo sa tunga-tungang sidlakan tungod kay pwede ini na epekto sa presyo ng mga petrolyo o sa kinatibok ang aktibidad ng ato ekonomiya. O taga Butchag lagi na posible na isa sa mga epekto ni ini ang pagtaas na sa musulod ng buyan ng presyo sa bugas o lakip na ni ini ang posible na pagtaas na isab na mga presyo sa pagkaon o lakip na ang mga nagunang palaliton. Hinoon base sa pinaka-latest monitoring ng Department of Trade and Industry sa mga dagko na mga grocery stores o tindahan din sa syudad sa milabay na adlaw stable pa o sakto
sakto ja igo na supply sa ato ang mga nagulang palaliton dito sa mga grocery stores o wayay hinua sobra-sobra na pagdataas na presyo sa mga canned goods o iban pa na mga produkto na sagad nato paliton labi na noodles, mga kape, asukar, pero stable pa ang nahimong presyo ni ini o nakasubay pa sa suggested retail prices ang tanan ng mga produkto na taga-baligya o tag-display didon sa mga grocery stores o igo-igo isabaan supply ni ini. Alas 9:30 na og padadyon kamo na namati din sa RMN na DXRS Surigao 918 sa inyong mga radyo dial ini na ato programa taga-padujuhan isab sa ato sa Marajawon na kabubuton na Pride Bar. Og salamat isab sa ato mga sponsor pa na diin nagapaludyo sa ato programa ang ACS Manufacturing Corporation ang tighimo ng Charm Fabric Conditioner sa Shield Bath Soap. O inin ato programa tagpalujuhan isab sa ato nan Mega Soft Hygienic Products Incorporated sa D3 Biofood Supplement na padado nidyo na mapalit sa tanan ng mga drugstores sa grocery stores dinhi sa ato syudad sa na probinsya. Kuman na taod-taod mo sunod na ang idyo mga paborito na drama. Biyernes kuman og padadyon na mabati nidyo na regular na mga drama dinhi gyapon sa 918 kHz AM band sa RMND XRS. Pero kung gusto niyo ng mga gwapo na mga huni og awit, tune in kamo sa 94.1 IFM Surigao. Sa pay answer, matik 94.1 IFM Surigao. Og salamat sab sa Doc Natural Mindanao Herbal Drops na mapalit ako man diri sa istasyon sa DXRS og mapalit isab doon sa mga kamunisipyuhan dinhi sa mainland municipalities sa sa ato probinsya. Ang Doc Natural Mindanao Herbal Drops makatabang sa cleansing sa ato lawas ang mga makapagawas sa mga hugaw pinaagi na sa pag-inom ng isa ka baso na tubig na may tatak tuyo ka drops na herbal drops na Doc Natural mo gawas ang toxin sa ato lawas labi na sa may mga diferensya sa ilang mga kidneys inom kamo kay napribahan na makatabang ini sa cleansing sa ato mga kidneys ang Doc Natural Mindanao Herbal Drops isa ra ka baso sa tubig kada buntag butanginan na tuyo ka drops na Doc Natural para dinhi makatabang sa paglikay sa bisan uno na komplikasyon sa ato mga sakit. Ang Doc Natural Mindanao mapalit isab dito sa Magpayang mainit sa 3JM Adin Pharmacy sa Taxa Pharmacy sa tubod Surigao del Norte, sa 3L Pharmacy sa Bacuag, Surigao del Norte, sa Chromium Drug sa Lungsod ng Claver, Surigao del Norte, sa Taganito Pharmacy sa Purok 7, Taganito, Surigao del Norte, sa Med Savers Drug Store sa Purok 1, Gamuton, Alegria, Surigao del Norte, sa Aquarian Pharmacy sa Dayan Rizal, inin na syudad, sa Pure Med Pharmacy sa Barangay Taft, inin na syudad, o didon sa Gratian Pharmacy sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, inin syudad, o sa Tihads Pharmacy o Tihads Eatery sa may Barangay Mabini, Placer, Surigao del Norte. O mismo diri sa istasyon sa DXRS sa may kilometro 1 National Highway inin syudad. So usbunako ang Doc Natural Mindanao Herbal Drops mapalit na isa diri sa istasyon sa DXRS Surigao City. Okay? Dinhi na tapos na sab na ato panag-iban sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw pizza 1 na ng Mayo 2026 Biyernes o wayay trabaho kay Labor Day. Tagtawagan nato ang nakapuyot na ID sa isa ka senior citizen na si Erlinda Dulpina Palihog. Kung sino yung nakapunit na ID ni Erlinda Dulpina Palihog na lamang sa paghatod diri sa istasyon sa DXRS. Tanawa tuod nizo diri mga butang diri na taghatod na taga-uli sa ato mga buutan ng mga tricycle drivers. Tanawa na lamang kay base ijo diri mga butang. Og mo sunod na and ijo mga paborito na drama din ni gyapon sa RMN na DXRS Surigao. So sa mga jaton nangita ng trabaho ko man na adlaw, so wayan nijo pagbisita ang jobs fair na dya may mutang didon sa may City Hall compound, particular na didon sa may
City Cultural Center, jobs fair o servisyo karaban. Natagtanyag nato kagamhanan sa syudad. O sa mga moangkon na ini na fuel subsidy, nagpadadon ang pagapod-apod ng fuel subsidy kuman na adlaw diyon sa may provincial capital grounds sa kagamhanan sa syudad o sa probinsya sa pagpanguyon ni Provincial Governor Robert Lyndon Barbers. Nagtanyag kuman og nagapod-apod ng fuel subsidy para sa transport sector nato dinhi sa Surigao del Norte. 5,000 pesos na fuel subsidy sa pay rice subsidy. Kagahapon nato na sayran na si Mayor Val Pinat andito sa lungsod ng San Francisco nanhatag ng tag 10 kilos na bayay kada household sa tanan ng mga barangay sako pa sa munisipyo ng San Francisco Awon. So ini ayuda gikan sa rice subsidy na ato kagamhanan para didon sa ato mga lumulupyo sa mga barangay sakop o mga residente sa lungsod ng San Francisco Awon. So ang tanan ng mga household tagayudahan labi na an ato vulnerable sector na nanginahanglanan inin amo na hinabang ayuda. Rice subsidy tag 10 kilos kagahapon abot na diha na supply ng inin bugas para sa tanan nato ng mga residente didon sa lungsod ng San Francisco o Awon. Alas 9:36 na o kaiba na ko diri sa control JO Bataan. Perlo Fernandez nando ka dirang sa may transmitter site sa Barangay Sabang. Ako si Radyoman Gaydol Futsu Marajaw na Biyernes. Straight to the point. RMN. Para ni sa mga amahan nga gusto makatrabaho og tarong, para ni sa mga inahan nga gustong mag-atiman sa pamilya, para ni sa mga ginikanan nga gusto makita nga lig-on ang ilang mga anak. Kay kung kita mismo mahuyang unsaon man nato pag-atiman sa uban, ang kahimsog usa ka responsibilidad, dili luho.